The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, "This is a deserted place, and it is already late. Dismiss the crowd so that they can go to the villages and buy food for themselves." Jesus said to them, "There is no need for them to go away. Give them some food yourselves." But they said to him, 5 loaves and 2 fish are all we have here." Then he said, "Bring them here to me." And he ordered the crowd to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied, and they picked up the fragments left over, 12 wicker baskets full. Those who ate were about 5,000 men, not counting women and children. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have said this before. If you want to understand life, you have to visit 3 places: the cemetery, the prison, and the hospital. Visit those places: cemetery, prison, and hospital. In the hospital, the last thing they will give you is the oxygen. The last thing before you will die, it's the oxygen. The moment it will be taken away from you, it means you are already dead. Before the last thing, before the oxygen, well, if you can eat, then they will allow you to eat. But if not, they will sustain you with IVs to keep nutrition in your body. So, sabi nila, pag kumakain pa ang pasyente, may pag-asa pa. Pero pag hindi na kumakain, malapit na yan. Malapit na yan. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Kasi kung napansin ninyo, pag pinagdadasal natin ang Ama namin, ano lang ang pinagdadasal natin? Give us this day our daily bread. God knows what is important. Give us this day our daily bread. Hindi doon sinasabing, give us our bag. Give us our shoes. Di po ba, no? What is important is bread. To survive is to be able to eat. To be able to eat. That's why the first reading says, why spend money not on bread? Why spend your wages on things that do not satisfy? Why? Bakit yun ang pinagkakabalahan mo? Samantalang
Ang pinagdadasal mo lang naman ay, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. What is the second reading trying to tell us? Before our parents committed sin, we don't have needs for clothing. Hindi mo kailangan ng damit nung wala pang kasalanan ng tao. Hindi mo kailangan ng tirahan nung wala pang kasalanan si Eva at si Adan. At hindi mo kailangan magbungkal ng lupa. You don't need to work to live. Ang meron lamang ay pagkain. At sinabi lamang, lahat pwede mong kainin maliban sa bunga ng puno ng katotohanan. You can eat everything except the fruit of the tree in the center or in the middle of the garden. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. What separates us from God is sin. What separates us from God is sin. My dear friends, my brothers and sisters, what is the gospel trying to tell us? It is not impossible for God to feed us. It is not impossible for God to feed us. Even the miracles of San Antonio de Padua, kaya nga, merong pagpiesta ni San Antonio, nag-aalay ng mga tinapay, ginugunita ang milagro kung saan pinapakain ng Diyos ang mga walang-wala sa pamagitan ng panalangin ni San Antonio de Padua. Sa ibang mga milagro. Mahalaga. At alam natin, nadinig na natin yon, we become what we eat. We become what we eat. Ang ating mga karamdaman, kadalasan, dahilan sa ating mga kinakain. Alam niyo yun. Di po ba, na? Hello? Ang ating mga karamdaman ay dahil sa ating kinakain. At pag kayo ay nagtanong sa doktor, at sasabihin talaga ng doktor, your health, ang iyong kalusugan, ay binabase sa 80% of what you eat. Only 20% of your exercise. Kung mayroong exercise. Kung meron. 80%. Our health is made by 80% of what we eat. Diabetic, hypertension, name it. Even cancer is all about what we eat. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi niya? You don't need to pay for what you will eat, for what you will drink. Saan yan? Sa lamesa ng Diyos. To receive the body of Christ, you don't need money. All you need is a humble disposition, free from sin. Free from sin. Because it is what separates us from God. Ngayon, mahalaga yung ikaw ay nakakakain pa. Mahalaga. Bagamat tayo mga Pilipino, talagang mukha lang tayong pagkain. Sorry for the words, ha? Sorry for the words. Ano pa? Naghahanap tayo ng dahilan para makakain ng libre. Di pa ba, no? Marami sa atin, naghahanap ng dahilan para makakain ng libre. At lahat, halos lahat, ang basihan ng relasyon, pagkain. Di ba? Pag may kasalan,
maluwag ang simbahan, puno ang reception. Di po ba, na? Pag tinanong mo ang binyagan, kumusta ang binyag? Hindi masarap ang handa. Wala sila sa binyagan, nasa reception sila. Di po ba, no? Kung tayo ay magpapatlak para makamura, hindi lahat nagdadala. Pero marami sa kanila may siplak. Gusto mag-uwi. Hindi na nag-ambag, gusto pang mag-uwi. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, kaya naintindihan ng Diyos ang ating katakawan. Sorry for the words. Di po ba, ano? Mahalaga yun. Ipagpasalamat mong ikaw ay nakakakain. Ipagpasalamat mo na ikaw ay merong kinakain. Kasi hindi lahat merong kinakain. Ano po? Ikatlo, sanang kinakain mo maayos. Di po ba, na? Maayos. Nung ako'y seminarista, na-assign ako dyan sa Caloocan, sa bagong baryo, na kung saan ang maraming pagpag, alam niyo yung pagpag, doon ginagawa. Bakit doon ginagawa? Kasi karamihan ng may bahay doon sa bagong baryo, ang trabaho ay nangungulekta ng mga tira-tirang pagkain sa mga restaurant. Doon ako nakitira. Doon ako nakitira. At sa gabi, kami ay mangungulekta ng mga tira-tirang pagkain sa basurahan. Ano po? Sa basurahan. Literally sa basurahan. Anong ginagawa namin? Pipiliin. Ano po? At yung napagpilian, lulutuin namin at yung tinitirhan ko ay binibenta nila sa mga babuyan. Yung mga nakuhang mga tira-tira. Ano po? Kaya ang tawag sa lugar na yan, Pugad Baboy. Hindi comics yun. Lugar yun. Pugad Baboy. Ano po? Yun po ang trabaho ng mga tao. So yung napagpilian na hindi masyadong may natira pang laman, na pork chop, fried chicken, kung ano-ano pa, yun ang papagpagan, huhugasan, lulutuin, at yun ang kakainin. Yun ang kakainin. Ano pa? Yung napritong manok, kahit alam kong pinaghugasan na, kaya kong lunukin. Ano pa? Ang hindi ko kaya, yung sinangag kinabukasan. Ano pa? Kasi yung, alam mo yung sinagag, alam mo, napaghugasan na lang yun ng kanin, eh. Di po ba, na? Pero, minsan, pagdating ko doon, ay kwento ko na ito, hindi pinansin yung dala kong pagkain. Kasi merong bagong sinaing, alam ko hindi pagpag yun, bago sinaing eh. Ano po? At mayroong parang corn beef. Parang hindi naman pagpag. So, nung kumakain na, kuya, kain ka. Alang namang hindi ka makikain sa tinitiran mo. So, nakikain ako. Sumandok ako. Nung sinubo ko na yung corn beef, hindi lasang corn beef. Ay naisubo mo na. Naglalaro ang isip mo kung ano ito. Kahit anong lunok ko, ayaw talaga sumama. Di po ba? Kasi, yung katawan mo, nag-iisip ng kung ano-ano. Di po ba? No? Kahit anong lunok ko, ayaw talaga. Sabi ko, pag ininom ko ito ng tubig, dadami ito. Lalong hindi ko ito malulunok. Dahan-dahan ko talaga. Ano po? Nagluluha ako. Buti na lang yung katabing bata. Sabi, kuya, ayaw mo yan? Sabi ko, hindi naman. Sabi, akin na lang. Uy, buti na lang, di po ba? Ano? At least yung laman lang ng bibig ko, pinoproblema ko, di po ba? Ano? Pinipilit ko talagang lunukin. At, kunwari, nagmumug ako. So,
habang minumumog mo, siyempre, nilura mo na yung laman ng bibig mo, di ba ba, ano? Hindi ko talaga malunok eh. At nakita ko sa basurahan, ay, bagong bukas naman palang dilata. Kahit expired, pwede na, di ba ba, ano? Kaya sinisipa-sipa ko yung basurahan. Kung anong klaseng dilata. At nakita ko, Meat Plus. Meat-chang pala, Meat-chang. Ay, Meat-chang. Kaya lang ang brand, Pedigree. At least nakakain na ako. Ano ba na? Kaya mabait ako sa aso. Ano? Pedigree. Ano pa? Kaya pinuntahan ko may-ari ng animal house. Ed, nakakain ako. Sabi niya, okay lang, tinitikman namin yan. Ikaw tinitikman mo. Ako kinain ko. Ano ibig sabihin? Nakakakain ka. Meron kang pagkain. Ang kinakain mo maayos. Sapagkat may mga taong ang kinakain ay hindi maayos. Pinagpapasalamat mo ba? O ang mga anak mo ay inirereklamo kung ano ang iyong nasa hapagkainan? Di ba? Wala lang hotdog. Wala na kagad ulam. Meron kang corned beef. Meron kang sinangag. Meron kang itlog. Wala ka lang hotdog. Sisigaw ang anak mo. Wala tayong ulam. Bakit? Sinanay nyo. Na pag wala, labas, Jollibee, McDonald's. Di po ba, no? Kulang sa pasasalamat. Kaya tayo naghihirap. Mga minamahal na mga kapatid, nakakakain, may pagkain, maayos ang pagkain, nalalasahan. Pero ang aking tanong ay, ang mas mahalaga, meron kang kasalo. Meron kang kasalo. Sapagkat darating ang araw, wala ka ng kasalo. Inaway mo lahat eh. Inaway mo ang anak mo, inaway mo ang kapatid mo, pati katulong mo, inaway mo. Wala kang kasalo. Bakit mahalaga ang pagkain sa pagkainan? Sapagkat ang ating mga relasyon ay nabubuo sa ating pagsasalo-salo. Mga minamahal na mga kapatid, that's why every day we are invited to pray before meals. Kahit yun lang ang alam mong panalangin, sapat na. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Because everything begins in the table. Everything begins in the table. Kahit sinabi ni Mother Teresa, the family that prays together stays together. But Mother Teresa of Calcutta have also said this, the family that eats together stays together. My dear friends, sometimes it is not the food. It is who we share the food with. Minsan, hindi yung pagkain pinagsasaluhan. Ang mas mahalaga, sino ang iyong kasalo. Kasi tayo mga Pilipino, kahit magdildil ng asin, pwede, basta magkakasundo. Kahit mani, malakas ang tawanan na magkakaibigan. Maglagay ka ng crispy pata sa magkakaaway, wala magsisimulang kumain. Again, think about this. Think about this. In the way you eat, in what you eat, how you eat, whom you eat with,
really matters. That's why even in the scripture, even in the Eucharist, we are made together by the bread we partake in the table of the Lord. Do not forget this. God can easily make miracles, but not all those who partake of the miracles share the meal with God. Habang pwede, sana sinasamantala. Sapagkat hindi habang panahon na ikaw ay makakakain at bago ka malagutan ng hininga, naintindihan mo ang halaga ng buhay. Amen. Again, going back to what I've said, bago malagutan ng hininga, ang unang mawawala ay kumain. Ano pa? Kaya pag hindi na nakakakain, malapit na yan. Ano po? Kaya kumain kayo. Ano po? Ano po? Pag sinabi ng doktor, bawal yan, may pag-asa pa. Pag sinabi ng doktor, pwede pong kainin lahat. Malapit na yan. Ano po? Malapit na. Again, my dear friends, my brothers and sisters, I assure you, you will never miss the food. Hello? I assure you, you will never miss the food. Hindi nyo mamimiss ang pagkain. Ang mamimiss nyo ay ang inyong mga kasalo. Think about it. Hindi nyo mamimiss ang pagkain. Ang mamimiss nyo, ang inyong mga kasalo. Kaya pahalagahan ang pagsasalo-salo. Why spend on things that will never satisfies? Think of it. It is a wisdom from on high. Kaya nga mga magulang, turuan ang mga anak magdasal bago kumain. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.